Hi guys, this is Legend and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, dapat ganito yung mindset mo para tumagal ka dito sa Hong Kong or kahit saan man sa abroad. So unang-una is dapat yung mindset mo is nakafocus ka sa every month or kailangan bilangin mo yung kontrata mo, dapat 2 years, ganon yung goal mo. Dapat matapos mo yung 2 years. Ganyan kasi ako. Nung unang buwan ko, binibilang ko muna yung mga araw. Nisip ko, ilang araw na lang, sasahod na ako. Or ilang araw na lang, ganto na. Tapos hanggang sa, 1 month na ako. So, kailangan makaabot pa ako dito ng 3 months para mabawi ko yung mga ginastos ko. So, ganyan yung ginagawa ko. Inaano ko talaga na kailangan goal natin, makabayad muna tayo sa mga makabawi sa mga ginastos. So, bait hanggang sa umabot na sa punto na nag 6 months na ako. Sabi ko sa sarili ko, pwede na, okay na ako. Bawi na. Pero ngayon, naman, kailangan may bahay tayo. So, yung goal ko ganun, pataas ng pataas. Yung bahay, ganito dapat, yung mindset ko. So, guys, update ko sa bahay, pwede na siyang matirahan ngayon, by thanks God. Ayan, pwede nang matirahan yung bahay. Na lang talaga, nirarapingan lang nila yung yung hollow blocks kasi 'di ba pagka umuulan papasok pa din yung tubig niyan kapag hindi narapingan. So nirarapingan na nila yung baba tapos na yung taas na lang. Ayan, so yung goal ko is magkabahay. Pagtapos na tong bahay, pwede na. Kaya nga inaano ako ng boyfriend ko, sabi niya, "Kailan ka ba magpa-process na tayo?" Talagang pinapakita niya na sa akin yung ipon niya, kung magkano yung ipon niya, ganyan. Ito na yung pera ko, marami na to, sobra-sobra to sa atin. Kahit hindi ka pa magtrabaho ng ilang taon dito sa ginaganon niya ako, para lang pumunta na ako doon. Ako lang talaga, kahit yung nanay niya, inaano na din ako na, ayan nga, umano na, kailan ba yan pupunta dito? Gumagano na yung nanay niya. Nakausap ko na isang beses yung nanay niya, nahiya nga sa akin nung nasa probinsya kami. So, sabi niya, may tinatapos pa, ganyan-ganyan, may tinatapos pang bahay. So, pag natapos tong bahay, okay na ako. Sarili ko na yung isipin ko. So, yun ngayon yung goal ko. And, ang ko is, nag-aano ako ng mga gamit. Ayan. So, syempre, pag bago yung bahay, yung gamit mo, dapat din, wala pa kaming, yung TV namin, yung luma pa na TV, yung yung may pa sa likod, hindi pa flat screen yung TV namin kasi ayaw ng mama ko niyan dati nung binilhan ko siya ng TV. Pero yun yung goal ko, yung flat screen na TV. And then may kama naman na sila. So far yan lang, tsaka aparador yung gusto ko sa ngayon. Kasi may mga gamit pa din naman kami doon. Yun lang talaga. And yung bahay, okay na, magkakaroon na ako ng medyo matino ba. Alam mong safe na yung mo, yung pamilya mo, yung mo, okay na sila. So, yun yung goal nyo dapat, yung mindset nyo, hayaan mo yung trabaho na yan, ganyan dapat. Hindi pwedeng na-stress ka. Dapat kapag kasi iniisip mo yung trabaho, ganyan-ganyan, hindi pa ako natatapos, ganyan-ganyan, hindi natatapos yung trabaho sa loob ng bahay. So, ganyan yung kapatid ko, na-stress siya, kasi nga iniisip niya na hindi siya tapos sa trabaho. Pero ako, kalma lang ako pag hindi ko natapos, pag hindi ako nakapagpunas, bukas na lang yan. Bukas pa uli. So marami. Yung kwarto ng amo kong lalaki, hindi ko pa nga napunasan hanggang ngayon, 1 linggo na. So kasi nga, parati siyang nandoon. So hindi ako nagkakaroon ng time na para linisan yung tinatambayan niya. So, ayan yung ko, partida. Thanks God. Natapos ko yung 1 linggo. Wala silang pasok lahat. Lahat sila nandito sa bahay. Buti na lang na ko, alam mo yun, super proud ako sa sarili ko na nagawa ko. Last day na lang bukas, tas may mga pasok na sila sa trabaho, pasok sa school. Amo ko na lang na babae yung matitira dito at saka ako. So parang, ayan na, parang makakahinga na ako. Pero nung nakaraan, puro talaga, as in stress, ganyan. So, yung mindset mo talaga kapag trabaho yung iniisip mo, madidrain ka. Ayan, doon na papasok yung mga negative thoughts sa utak mo, doon na bigla ka na lang malulungkot, ganyan. So, nung una talaga, nalulungkot talaga ako pagbalik, kahit ngayon nga, hindi ako ganun kasaya, hindi ako ganun ka, makikita nyo pa din sa mukha ko, na natutulala ako, iniisip ko pa din yung probinsya, iniisip ko pa din yung amin, inaalala ko yung mga memories ko doon, yung kausap ko yung
papa ko, kausap ko sila sa sa harap kami. Alam nyo, pagkagabi or umaga, naglalatag or naglalagay kami ng upuan sa labas ng bahay. Tas, ayun, nagchichismis kami doon. Ganyan. So, may mga video ako na nandun kami nagtatawanan. Buti na lang bit-bit ko parati tong cellphone ko. Tapos, pag may mga time na ganun, binivideohan ko para kahit papano may alaala ako sa kanila. Ayan, pampatibay ng loob. Kaya sabi ng kapatid ko sa akin, congrats daw, nakaisang na naman ako. Tapos ko na daw yung 1 linggo. Ayan, sabi ng kapatid ko. So, proud din ako sa sarili ko. Kaya dapat yung mindset nyo, hindi kayo mag-focus sa hindi kayo mag-focus sa trabaho. Mag-focus kayo sa 2 years na contract. Doon kayo So, araw-araw isipin nyo, bagong araw na naman bukas, kahit anong mangyari, matatapos din tong araw na to. Hindi pwedeng hindi to matatapos. So, ganun yung mindset ko nung una, guys, na iniisip ko kapag sobrang hirap ng araw na to ngayon, iniisip ko, kahit anong gawin nyo, hindi nyo mapipigilan ng araw. Matatapos at matatapos to. Makakapagpahinga ako, makakapasok ako sa kwarto. Ito kasing kwarto ko, ito yung comfort zone ko. Dito ako lahat. Dito ako, kaya pag Sabado, maaga akong umuwi kapag day off ko. Hindi ako na gumagala, guys. Hindi na ako katulad dati na gustong umaga pa lang lumalayas na sa bahay para mag-hike. Hindi na, iba na yung ko. 30 na kasi ako, tanda-tanda ko na. Parang wala na ako sa na ganun yung isip ko. Yung isip ko ngayon is magpahinga. Ayan, tas linisin tong mga kalat ko. Tapos, ayun, ano pa ba? Ang ko lang is makakapag-cellphone. Yan. Cellphone lang talaga. Harap mo lang ako sa cellphone. Ilang araw, okay lang ako. Basta may cellphone lang ako. So, ang mo lang doon is, buti na lang kami dito sa Hong Kong kahit papano. May day off, may holiday, may special holiday. Kahit papano, ka. Pero pagpasok mo na naman sa trabaho, doon na naman. Buti na lang amo ko, hindi ganun ka-toxic. Yung mama niya, grabe talaga. Sigaw. Puro sigaw yung Sabi ko nga sa Indo, nakatulong. Kasi parati ko siya nakikitang maga yung mata niya ba, umiiyak, ganyan. Ako sa kanya, anuhin yung amo niya. Uratin niya ng uratin. Bakit kasi takot kayo? Sabi ko sa kanya, bakit kasi takot ka? Lumaban ka. Sabi niya, sumisigaw nagwawala kapag paglalaban. Di, asarin kapag pinagalitan ka. Hayaan mo lang siya dyan. Basta chill ka lang, tawa ka lang. May stress din yan sa'yo. Siya na yung titigil ka kang bunganga sa'yo kasi nga wala kang pakialam. Kaso hindi nakikinig sa akin. Kaya bahala ka dyan. Dibdibin mo ng dibdibin hanggang sa gusto na lang niyang mag-break ng contract. Ang Indonesia, iba sila kapag mag-break ng contract kasi nga malayo sa kanila. Ang gasto sila pag pauwi is nasa 1,500 Hong Kong dollar pamasahe pauwi. Ayan. Kaya medyo mahirap, guys. Magastos siya kung sa magastos. Kaya kung aanuhin nyo, tapos mahirap pa makabalik dito kahit na galing ka na ng Hong Kong, pag-aaralin ka uli nila ng Cantonese, ganyan. Kaya hindi ganon kadali sa kanila na mag-apply. Swerte tayo ng mga Pilipino kasi hindi na tayo pinag-aaral ng Cantonese na tag-ilang buwan. Sila 6 na buwan o 3 buwan ata yan sila pinapaaral ng Cantonese para matuto sila. Yun lang yung kagandahan sa atin kasi kahit saan tayo isa lang kasi marunong tayo mag-English and thanks God kasi nga ang nun sa atin, blessings yun. Hindi na tayo gagastos. Sa kanila, nagbabayad sila ng 6 months. Ng sahod nila, ang natitira lang is 1,000 Hong Kong dollar. The rest is binabayad nila sa agency dahil yun yung nagpapagastos sa kanila palabas, lahat pakain, and then, nila sa Cantonese, ayan. Kaya, 6 na buwan silang, ang sahod is 1,000 lang. Kasi nga, binabayad nila sa agency. So, swerte na tayo kung sa swerte. Kaya, isipin na lang natin kung nag-abroad tayo. Ginusto natin to. Walang may gusto niyan. Ikaw yung may gusto na mag-abroad ka. Kaya, pag nandito ka na sa abroad, kailangan tatagan mo yung loob mo. Kasi nga, isipin mo, hindi naman nila ako inutusan para mag-abroad. Gusto ko to. So, kailangan panindigan ko to. And kailangan tatagan mo yung loob mo. Ano lang to? Iniisip ko parati, hindi permanente yung natin dito, yung pagiging mahirap natin, yung pagiging ganto natin, hindi permanente to, may katapusan din to. Ayan. Bago ako umalis papunta ng ng Pilipinas, grabe yung napagdaanan ko sa 1 linggo na nandito kami sa bahay, and ayan, 1 linggo yun na nag-aantay ako ng flight kasi Sabado pa yung flight ko. So bago yun, ang trabaho ko and yung pagkain ko, sobrang
ano talaga, ay, maiyak-iyak ako. Wala akong pagkain kasi hindi na lumalabas yung amo ko, so hindi niya na ako nabibilhan ng manok, kahit noodles, wala na ako, lahat-lahat. Maiiyak na talaga ako, wala akong pagkain. Minsan nagtitiis na lang ako sa, ano ba yung kinain ko nun? Noodles, sardinas. Buti na lang hindi ko nilahat yung sardinas pa uwi ng Pilipinas kasi nga pinangtanggal ko yun dun sobrang dami. Yun, tiniisan ko yung sardinas. Diyos ko. Kaya pag nakita ko yung sardinas, sarap talaga nung pag uwi ko. Wag mo talaga ako pakainin ng sardinas kay So para ako maiyak, sinasabi ko lang, Lord, kailan ba matatapos tong linggo na to para makauwi na ako, makakain man lang ng matino. Tapos nung tiniis ko talaga, grabe yung tiis ko noon maiyak-iyak ako. Walang awa talaga yung amo ko pagdating sa pagkain. Para siyang sa pagkain siya nagtitipid, hindi siya marunong magbigay sa katulong niya. So, ang nangyari noon, nagtiis ako na walang pagkain na matino. Kaya payat ko, tas nung bumawi talaga ako pag uwi, kumain talaga sa Mang Inasal, talaga, kasi umalis ako dito, wala akong kain. Tas pagdating sa Manila, sinabihan ko yung boyfriend ko na bilhan ako ng palabok sa Jollibee, tapos nagbili din siya ng chicken, kinain namin yan bago yung flight. So, dumating kami sa Bacolod, yun lang talaga, palabok yung kinain ko. Tas pagdating namin sa Bacolod, dumiretso agad kami sa hotel, alas 6 na yun na nandun na kami sa hotel, nagpahinga lang konti, tas inaya ko na yung boyfriend ko na pumunta ng mall. Mang Inasal talaga agad yung inuna naming hinanap, tas kumain talaga ako ng 4 na rice, ayan. Tapos, as in, busog ako, parang yung cravings ko ng Mang Inasal ng 2 taon, na na heal siya, ayan. Tapos, pag uwi ko talaga sa amin, nagpaluto talaga ako ng manok na adobo, tapos pritong isda, tuyo, tsaka kinilaw na isda. So, yun, kinain ko talaga yun lahat, as in. And then pagka umaga, ang ulam namin is baboy ata, ayan, tama. And then, nag-order ako ng dinuguan, talagang 5 kilong dinuguan talaga na niluto namin. Ang dami kong kinain. Tapos nagtabi pa ako ng niref kasi favorite ko yan. Ganun yung ko guys. Lahat ng ko, heal talaga lahat ng ulam na gustong kong kainin. Nakain ko talaga lahat sa probinsya. Kaya tignan nyo, taba-taba ng mukha ko. 3 weeks lang yan ha. Ayan. So papayat na naman yan. Pero tinatry ko pa rin kumain ng madami ngayon. Kahit na bahala na. Basta wag lang ako sobrang payat. Ayan. So yun na lang yung ko talaga, yung mindset ko, malapit na, konti na lang, yan, konti na lang, ginaganon ko talaga. And yung boyfriend ko, parang mag-i-start na ata siya mag-process ng paper namin nito, siguro mga September start na, kasi siya yung unang magpa-process ng papel doon, and then magbabayad siya, bayad, and then maghahanap yung doon ng passport size na picture ko, ganun din sa kanya, proof naming dalawa na nagkasama na kami, ganyan, proof namin, tas may papel na fill upan, ganyan, tas yung income niya, kung afford niya na ba na, tumira ako doon na walang trabaho, ganyan. So, ayan, siya yung unang magpa-process, and parang magwe-wait pala ata kami niya ng ilang bago ako mag-process na. Pag time na magpa-process na sa Pinas, ayun, kasi hindi niya na daw kaya na nasanay kasi siya na sa 2 linggo na magkasama kami, tas biglang nawala, para siyang hindi niya kaya daw na na siya, hindi niya na kaya. So gusto niya na talagang magkasama kami, kaya inaano niya na ako na mag-process na talaga. Pinakita niya na sa akin yung savings niya para lang talaga, maniwala ka naman, kaya na kitang buhayin. Parang yun yung iniano niya. Tas yun guys, thank you for watching and I love you all, bye bye.